May mga lugar na hindi lamang dinarayo dahil sa kanilang kagandahan, kundi dahil sa pananampalatayang patuloy na nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa puso ng Bicol naroon ang isang dambanang naging tahanan ng pag-asa, panalangin at himala, isang kwento ng pagmamahal ng isang ina. At ng debosyong hindi kailanman nawala sa paglipas ng panahon. Ito ang kwento ng mahal na Birhen ng Bundok Carmelo, ang Reyna at Kariktan ng Carmelo. Sa bawat kampana na tumutunog, sa bawat kandilang sinisindihan, at sa bawat pusong taimtim na nananalangin, patuloy na nabubuhay ang debosyon sa mahal na Birhen ng Bundok Carmelo. Ngunit paano nga ba nagsimula ang makasaysayang debosyong ito? The Carmelite order begins around 12th to 13th century as far as I remember, and it begins with a small oratory or chapel in Mount Carmel. If you are all familiar with the story of Prophet Elijah, you see Prophet Elijah, si Saint Elijah, our Holy Father, considered as founder of the Carmelite order, naglaban sila dun sa mga followers ni Baal, yung Diyos-Diyosan way back in the Old Testament. And then, si Prophet Elijah nanalo siya, and then si Prophet Elijah kilala siya dun sa pag-spend niya ng silence dun nung nasa mountain pa siya dun sa Mount Carmel. And then yung na-mention ko na paglaban ni Prophet Elijah dun sa mga tagasunod ni Baal is nangyari rin yun dun sa tinatawag na Mount Carmel. The culture and Saint Simon Stock was being the head, had all these problems over his head, and he was one who was begging the Blessed Mother to help, to intercede for what to do with their life as hermits, as a community of holy men there, because the problems have become so hard to carry for him as far as he was concerned. And it was there that the Blessed Mother appeared to him, and she gave him a cloak, which is the scapular, a cloak, and with the promise that with devotion to the Blessed Mother and to her son, she points always to the son, you live by your holy life, cloistered and all that, are centered around prayer, and I will take care of your community. And in fact, there is that Sabbatin privilege which went with a devotion that anyone who dies wearing a scapular will not see the fire of hell. Reminder din lang na ang brown scapular is hindi siya anting-anting, wala siyang power. Pero it is a sacramental of the church, a reminder that we should live in holiness, following as disciples of Mary, that will lead us to Jesus Christ. That's it. Ang bawat deboto ay may sariling kwento ng pananampalataya. May mga panalangin sinagot, mga pagsubok na nalampasan at mga himalang tahimik na naranasan sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Bundok Carmelo. Pakinggan natin ang kanilang mga patotoo. Third prayer, kasi prinay ko si Mama Mary, give me an odd na silent na. I will be very... Until now, I am a member of the Third Order. Nagpuuna po kayo ni, kahit kung nag-opisina pa ko sa agriculture, nasa Nabuo ako. Ngunyan, pag December,
igwasindang mga stockings, pinag-ano ning offer. Nagkukulikta ko itong mga kaopisina ko sa kaibang opisina dyan sa Nabua. Naghahagad yan, taon-taon yan. Pinagre-remit ko yan digdi. Ugmahon sindata, yan mga petisyon ninda na ano ninda. Nangyayari. Linaog ako sa harong. Pagkatapos labis ko, tabangan muna ako. Tapos siguro gagadanon ako kainin. Dahil pang 5 minutos nakahali na si ano, naglaog sa ko. Higit pa sa mga salita, ang kanilang mga karanasan ay patunay na ang pananampalataya ay nananatiling buhay sa puso ng bawat deboto. Mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagpapatibay ng ating pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Ina.